good day everyone. So for today's discussion, I'm going to discuss it to you about the evaluate. So the evaluate the sample grading and reporting chain that you have developed for each assessment by using these rubrics. So these rubrics, it will help students and teachers to understand what they need to know of how they will evaluate. So when creating or adapting a rubrics, evaluate its overall quality using a meta rubrics. So there are 6 criteria using these rubrics. So first is the purpose of the test. Number 2 is the identification of intended learning outcomes. Number 3 is the type of test. Number 4 is the grading criteria. Number 5 is the scoring methods. And number 6 is the type of scores. And then naay tulo ka 3-level skills nga ginagamit to using these rubrics. Una is inadequate. So inadequate is the chain does not meet the criteria. And number 2 is the developing. So the developing, the chain partially meets the criteria but needs the improvement. And number 3 is the proficient. So the proficient is the chain fully meets the criteria, which is the highest of these 3 scales. So first is the purpose of the test. So the purpose of the test is how will the purpose of the test is defined within the grading and reporting system. So now we will proceed to the first level skills in the purpose of the test, which is inadequate. So inadequate dili siya ego. So the purpose of testing is not specified in the grading and reporting system. Suggested for the subject area covered. So the purpose of the testing is not specified. So wala kini giklaro kung nganong gihimo ang test. So pananglitan wala gipahayag kung ang test para ba sa pag-ila sa kahibalo, kahanas o kinaiya. So the second level of skills, which is developing. So the purpose of testing is specified, however, is not clear or relevant to the grading and reporting system suggested for the subject area covered. So the purpose of the test is specified daw. So however, dili klaro o relevant sa grading or reporting skills. So pananglitan gipahayag na ang test para sa pagsukod sa kahibalo. Apan wala kini gi-specified kung unsa nga kahibalo. Next is the proficient, which is the highest skills of these 3 levels. So the purpose of testing is clearly specified and relevant to the grading and reporting system suggested for the subject area covered. So the purpose of testing is clearly specified. So klaro kaayo ug relevant ang grading and reporting system. So pananglitan gipahayag nga ang test para sa pagsukod sa kahibalo sa mga konsepto sa algebra nga gitudlo in the first quarter. So clearly siya nga pasabot, clearly pud siya nga relevant sa grading and reporting system. So number 2 criteria is the identification of intended learning outcomes. So mao siya ang pag-ila sa mga tumong sa pagkat-on. So number 1 level is inadequate. So number 1 is the intended learning outcomes in the unit, topic, course are not identified and specified in the grading and reporting chain. So ang mga tumong sa pagkat-on wala maila ug wala ibutyag ang grading ug reporting chain. So mao na siya nga dili siya igo nga masabtan.
Sa pananglitan wala gipahayag kung unsa ang angay makatunan sa mga estudyante human sa usa ka unit. So now we will proceed to the second level skills, which is to develop. So the intended learning outcomes are listed, but they are not clearly described. So the intended learning outcomes are listed, apan dili klaro siya nga gihulagway. So for example, gilista nimo pag imong understanding sa mga fraction, apan wala gihulagway kung unsa nga mga operation or application sa fraction nga apel, which is they are not clearly described. So now we will proceed to the highest level, or the third highest level in the intended learning outcomes, which is the proficient. So the intended learning outcomes in the unit topics course are explicitly specified. So which is ang tumongs or ang learning outcomes sa pagkat-on klaro kayo nga gibutyag sa unit topic course. So which is clearly siya nga gi-specified. So like for example, gipahayag nga ang mga estudyante makahimo sa pag-add, pag-subtract, pag-multiply o pag-divide sa mga fraction nga adunay parehas ug dili parehas nga mga denominator. So which is dali kayo na makakat-on ang mga estudyante o makasabot ang mga estudyante. So now we proceed to the type of test. So the first level skills is inadequate. So mato dinhi nga the test by which students level of achievements are not valid and appropriate to measure extent to which learner have achieved the intended outcomes. So according sa inadequate nga ang mga test dili valid o dili appropriate sa pagsukod sa mga kahibalo sa mga estudyante. So like for example, so ang test sa math nagamit og mga pangutana nga dili angay sa level sa mga estudyante. So next is the developing, so which is the second level skill. So the tests are appropriate but they will not provide a complete and valid measure of the extent to which learners have achieved an intended outcomes. So the tests are appropriate apan dili siya makahatag og kompleto ug valid nga measure sa understanding. So like for example, so ang test is naglakip lamang siya sa multiple choice question. Bisan kung pwede man gamiton ang essay or practical exam. So which is dili ang measure so dili valid ang measure to extend which learner have achieved the extended outcomes. So next is the proficient, which is the highest level skill. So the test will provide an adequate and accurate measure of extent to which learners have achieved the extended outcomes. So ang test makahatag og adequate og accurate nga sukod sa usag-usa sa kahibalo sa mga estudyante. So like for example, ang test naglakip og lain-lain sa klase nga pangutana, which is mao ang multiple choice, essay ug practical, aron masukod yun ang kahibalo sa mga estudyante sa nagkalaing-laing nga paagi. So number 4 criteria is the grading criteria. So mo ni siya ang paggamit o criteria sa paggrado. So number 1, or the first skills is inadequate. So mato dinhi nga no criterion is included in grading and reporting scheme. So walay criterion nga gigamit o gilakip sa grading og scheme. So like for example, wala gipahayag kung unsaon paggrado ang mga estudyante.
So in developing, the same criteria or performance standards are used for all kinds of learners, test performance and outputs. So parihas nga criteria or performance standards ang gigamit sa tanang klase sa test performance ug outputs. So like for examples, ang tanang test, essay, multiple choice ug practical gigraduhan gigamit og parehas nga rubrics. So in proficient, different criteria or performance standards are used for different types of tests or performance tasks. So lahi nga criteria o performance standards ang gigamit sa nagkalain-laing klase sa test o performance task. So for example, ang essay gigraduhan gigamit og rubrics nga focus sa content ug organization. Samtang ang practical gigraduhan based sa accuracy ug efficiency. So the fifth one is the scoring methods. So in Inaddicate, the scoring methods used to grade learners' level of achievements or performance are not valid and appropriate. So dili siya valid o appropriate. So kini nagpasabot nga ang pamaagi sa pag-score nga gigamit dili tugma or dili angay to measure sa ang sa mga kahibalo sa mga estudyante. So like for example, ang paggamit og lisod kaayo nga test sa mga bata nagtungha pa lang og abakada. So which is chronological ang pagtudlo sa mga estudyante gikan sa mga basics hangtod sa mga lisod. So in developing, the scoring methods are appropriate, but they will not provide a complete and valid measure of extent which learners have achieved the intended outcomes. So appropriate siya apan dili kumpleto. So kini nagpasabot nga ang pamaagi sa pag-score angay apan dili makahatag og kumpleto nga tukma or measure sa ang sa kahibalo sa mga estudyante. So for example, ang paggamit lamang og multiple choice nga test sa pagsukod sa ability sa mga estudyante o pagsulat or essay questions. So in proficient, the scoring methods will provide an adequate and accurate measure of the extent to which learner have achieved extended outcomes. So adequate ug accurate siya. So kini nagpasabot nga ang pagmaagi sa pag-score makahatag og tukma ug sakto nga measure sa ang sa kahibalo sa mga estudyante. So like for example, ang paggamit og laing-laing nga mga test like for example, essay, multiple choice, practical exam na aron masukod ang nagkalain-laing aspect sa kahibalo sa mga estudyante. So last one is the type of test. So in Inaddicate, the type of scores included in grading on reporting schemes will not provide a valid measure of learners' levels of achievements and performance. So dili valid nga measure. So which mean nga ang klase nga score nga gigamit dili makahatag og tukma or measure sa ang sa kahibalo sa mga estudyante. So like for example, ang paggamit lamang og attendance isip nga sukod sa performance sa mga estudyante sa usa ka subject. So in developing, the type of scores are appropriate measures. However, they are not adequate to assess learners' level of achievements and performance. So appropriate siya, pandili siya adequate. So which mean ang klase sa scores angay apan dili kini klase sa score nga which is masukod sa ang sa kahibalo sa mga estudyante. So like for example, ang paggamit lamang og quiz scores sa pagdetermine sa mga final
grades sa mga estudyante. So and proficient, the type of scores will serve as the concrete evidence of learners' levels of achievements or performance. So naa siya concrete nga evidence. So kini nagpasabot nga ang klase sa score makahatag og concrete nga evidence sa ang sa kahibalo sa mga estudyante. So like for example, ang paggamit og mga portfolio nga naglakip sa nagkalain-laing klase sa mga outputs, essay, outputs, presentation, aron masukod ang performance sa mga estudyante. So now we will proceed to the next topic, which is the rubrics of the essay. So the rubrics of the essay, aron nga mas masabta nato kung giunsa pag-evaluate sa mga estudyante ang essay. So naay question, if you are the Department of Education Secretary, what policy guidelines will you recommend on how written assessment should be used in grading and reporting students' learning in course subject in senior high school? So depend your answer. So naay criteria nga gigamit para mas ma-meet sa mga estudyante kung unsaon nila paghimo ang ilahanga essay. So first criteria is the knowledge, understanding of topic. So number 2 is the main points. Number 3 is the conclusion. And number 4 is support. So din hinapoy 3 level scale or points nga gihatag, which is nastay 1 points, 2 points, and 3 points. So sa knowledge and understanding of the topic, so 1 point ra siya if demonstrate no or limited understanding of the topic questions the essay did not answer the question. So ang essay wala nagpakita og kahibalo o pagsabot sa topic. So wala gitubag ang mga pangutana. So for example, ang essay nagisgot mahitungod sa laing topic sama sa sports imbis sa written assessment. So 2 points if demonstrates fair the understanding of the topic questions. Answer is incomplete, give excessive discussion of unrelated issue. So ang essay nagpakita og gamay nga pagsabot sa topic. So ang tubag dili kompleto, nagisgot og mga butang nga dili related sa mga pangutana. So for example, ang essay nagisgot mahitungod sa written assessment. So nagisgot apan wala naghatag og specific nga mga guidelines, which is nagisgot usab mahitungod sa extracurricular activities. So 3 points if demonstrate extensive knowledge and strong understanding of the topic questions. Answer is complete and focuses on issues related the questions. So 3 points siya, ang essay kay nagpakita og lawom nga kahibalo ug pagsabot sa topic. So ang tubag kompleto og nag-focus lamang sa mga butang nga related sa pangutana. So for example, ang essay nagisgot mahitungod sa specific nga guidelines sa written assessment sama sa paggamit og rubrics, paghatag og feedbacks, ug pag-align sa assessment of learning outcomes. So now we will proceed to the second one, which is the main points. So 1 point if the present less than 3 main point about the question with poor development of ideas. So nagpakita og tulo ka pangunang punto. So ang mga idea wala gipalambo. So for example, ang essay nagisgot lamang og usa ka punto ug wala naghatag og supporting details to support his essay answer. So 2 points siya if present 3 or more than main points but they lack details and development in 1 or 2. So ang essay nagpakita og tulo og labaw sa mga pangunang points.
So apan ang usa ug duha dili siya detalyado. So pananglitan, ang essay nagisgot og tulo ka points. Apan dili usa niini wala giisportahan ang ehemplo. So in 3 points, present 3 or more main points that are will develop with supporting details. So ang essay nagpakita og tulo o labaw pa nga mga main points nga detalye pag-ayo nga gisuportahan ang mga ehemplo. So like for example, ang essay nagisgot og tulo ka punto nga detalye nga gisuportahan ang ehemplo, which is the statistic or research findings. So now we will proceed to the next one, which is the conclusion. So 1 points if it provides incomplete or inappropriate evidence to support the main points. So 1 point siya if ang conclusion dili tukma. So like for example, ang conclusion nag-summarize sa mga points nga wala gihisgutan sa essay. So 2 points if provides appropriate but insufficient examples or evidence to support main points. So 2 points siya if the conclusion tukma apan dili kompleto. So like for example, ang conclusion nag-summarize sa mga points nga gisgutan sa essay apan wala maghatag og final thoughts to describe this topic. So 3 points, it provides appropriate and pertinent information or example to support main points. So 3 points siya if the conclusion tukma og kompleto. So like for example, ang conclusion nag-summarize sa mga points nga gisgutan sa topic ug naghatag og final thoughts nga nag-emphasize sa importance sa topic. Now we will proceed to the last one, which is support. So 1 point if make an inaccurate conclusion about the topic question. So 1 point ra siya kung ang ehemplo o evidence nga gisuporta sa points dili tukma or dili igo. So like for example, ang essay wala naghatag bisan unsa nga ehemplo or evidence sa pagsuporta sa mga punto. So 2 points if makes an accurate but incomplete conclusion question. So 2 points siya kung ang mga ehemplo o ebidensya nga gisuporta sa mga pangunahing punto tukma apan dili siya igo. So like for example, ang essay naghatag og usa ka ehemplo sa pagsuporta sa matag punto apan ang mga ehemplo dili detalye. So last one, 3 points it make an accurate and complete conclusion question. So 3 points siya kung ang ehemplo o ebidensya nga gisuporta sa mga pangunahing punto tukma og igo siya or accurate. So like for example, ang essay naghatag og daghang mga ehemplo pagsuporta sa matag punto ug ang ehemplo detalyado pag-ayo para accurate siya ug masabtan dayon. And that is all. Thank you.